sisters for singing that wonderful song. It reminds us really that we're serving a good God. Amen. And napakabilis ng panahon. It's already August. Okay, ilang days na lang. Sisilip na si Jose Marichan. And then, as we have the opportunity, okay, as long as we have the strength, as long as we are alive, let's just continue to worship the Lord with all of our strength. Okay, let's give the best sa ating pag-awit, sa ating pagsilbi sa Panginoon Diyos. Let's just continue to worship the Lord. Amen? Okay, so before we hear the message of God for us this morning, why don't we go to God in prayer? Let's pray. Our dear Heavenly Father, so Lord, it is our prayer, dear God, sa lahat ng aming maawitin ngayong umaga, Panginoon, ay naitaas ka namin in the right way, O Lord God, sa aming kalagitnaan, because truly you deserve all the praise and honor and glory and power, Lord. Lord, thank you so much for your goodness. Thank you so much, Lord God, for sustaining this church, Lord God, where we can just gather together, give our talents to honor you and worship you. Worship you also, Father God, with the fruits of our labor. And also a praise, Lord, that we can grow in our faith and just encourage one another. Lord, as we study your precious words this morning, we pray, dear God, that your Holy Spirit will be the one leading us, teaching us, Lord, to strengthen our faith, to increase our knowledge, Lord, to know you more. And this is our prayer, Father, in Jesus' name. Amen. Okay, so we have an interesting topic this morning titled Breaking Down Strongholds, the Art of War. Okay, pag sinabi nating stronghold, what does it mean? In biblical context, it means a spiritual stronghold is a deeply entrenched pattern of thinking. Okay, such as pride, doubt, unforgiveness, or worldly imaginations that acts like a heavily fortified fortress in a person's mind resisting truth and obedience to Christ. So ito makikita natin ang stronghold pala na pag-uusapan natin ngayon in legal to biblical context, stronghold sa ating pag-iisip, sa ating puso. Okay? Minsan, may mga bagay na pag naitanim sa ating puso o naibulong sa atin, nahihirapan tayo tanggalin. Natatanggal natin for such a short period of time, halimbawa, forgiveness. Okay? Napatawad ko na siya. Pero one day, naalala mo na naman yung ginawa sa'yo. Naiinis ka na naman. Diba? Or minsan, depende sa ating sinful nature. Kung mainggiting kang tao, okay, hindi na ako maiinggit. Pero minsan, dumarating sa isip mo, nakita mo sa Facebook, uy, may bagong kotse si nainggit ka na naman. Kasi nandun yung stronghold sa ating pag-iisip na dapat nating labanan because it is against the obedience that Jesus Christ is teaching us to do. Okay? It is against. Kaya ito yung stronghold na dapat natin buwagin. Ano ba sa Tagalog yung stronghold? Malakas na kapit. Literally. Tinagalog ko lang strong tsaka hold. Okay? Malakas na kapit na dapat natin tanggalin sa ating pag-iisip kung gusto natin maging matagumpay tayo sa ating pagsunod sa ating Panginoong Yesus. Amen? So ano lang yung Art of War? The Art of War is a book written by Sun Tzu. So, ni-research ko rin paano i-pronounce yung Tzu. Kasi sa Chinese, pag na-iba yung pronunciation mo, iba na ibig sabihin. Hindi ko alam kung tama yung Sun Tzu. Okay? And this Art of War book can literally, para sa ano to, sa gera. War talaga. Pero ginagamit din to ng mga companies. And pwede rin natin gamitin in Christian application. Okay? Sige, summarize natin. The Art of War by Sun Tzu. Point number 1 niya, if you know neither the enemy nor yourself, you will lose every battle. Kung hindi mo kilala ang sarili mo, ang sarili mong kakayanan, sarili mong depensa, at hindi mo na kilala yung kasinin, yung kaway mo, anong lakas niya, anong mga armas niya, sigurado matatalo ka. Di ba? Kaya dapat, bago ka lumaban sa gera,
So sabihin mo muna yung ano ba meron tayo, ano ang lakas natin. Ilang tangke meron tayo, ilang barko sila. 'Di ba? Ganun ginagawa ngayon ng China at US, nagpaparamihan sila ng armas, ng barko, ng eroplano. Okay? So kailangan kilala natin sarili natin, kakayanan natin, depensa natin, at kilala din natin yung kaaway natin para tayo ay manalo sa laban. Di ba? Kasi mamaya, akala mo, okay na tayo. Sige, paglusob nyo, yung bawa, 1,000 na tayo, kaya na natin yan. Paglusob nyo, 10,000 pala yung kalaban mo. O di, botak na yun. Di ba? Retreat. Pangalawa, if you know yourself but not the enemy, for every victory gained, you will also suffer defeat. So, alam mo yung kakayanan mo, pero hindi mo rin alam yung kakayanan naman ng kalaban mo. Minsan mananalo ka, minsan matatalo ka. Okay? So, ano pinakamaganda? If you know the enemy and yourself, you need not fear the result of 100 battles. Kailangan alam mo ang kakayanan mo, alam mo din kung sino yung kaaway mo, at sigurado kahit 100 labang pa yan, mananalo tayo. I-apply natin yan ngayong umaga. Amen? Okay, siyempre, point number 1, kailangan kilala natin sarili natin. Part 1, know who you are. Sino ba tayo? Okay? Unang-una, dapat, alam mo na ikaw ay anak ng Diyos. If you are really a Christian. In John chapter 1, verses 12 to 13, sabi ni Apostle John, yet to all who did receive Him, to those who believed in His name, He gave the right to become children of God. Children born not of natural descent, nor of human decision, or a husband's will, but born of God. Lahat ba ng tao considered as a child of God? Sabi, to all who did receive Him, to those who believed in His name, yun lang yung may karapatan, He gave the right to become children of God. Kaya for those who reject Jesus, so those who reject God, di ba, they have no right to become a child of God. Pero kung ikaw, sa puso mo, tinanggap mo si Jesus, naniniwala ka na may Diyos, naniniwala ka na siya ay sa pagmamahal ng Diyos Ama, binigay niyang kanyang kaisa sa anak bilang sacrifice para sa ating mga kasalanan, tinanggap mo si Jesus as your Lord and Savior, then you have the right to become a child of God. Okay? Child born not of natural descent, meaning hindi ito basta pinanganak ka lang, but it is a spiritual relationship with God. Okay? Kasi meron tayong natural father and mother, di ba? Natural, biological nanay at tatay natin. Pero meron tayong spiritual father. Okay? Wala tayong spiritual mother. Okay? Dahil wala namang asawa si God, di ba? Okay? Una, tandaan nyo, kilalanin mo yung sarili mo, you are a child of God. Okay? Huwag mo mawala sa isipan mo yan. Pangalawa, huwag mo kakalimutan that you are now a new creation. 2 Corinthians 5:17. Ginawa ko sa New King James Version. Therefore, if anyone is in Christ, so you're a child of God, then he is a new creation. Bagong nilalang. All things have passed away. Behold, all things have become new. Now all things are of God, who has reconciled us to Himself through Jesus Christ, and has given us the ministry of reconciliation. So pag ikaw ay anak na ng Diyos, ikaw ay bagong nilalang. Luma ay lumipas na at ang bago ay narito na. Meaning, magkaroon dapat ng pagbabago sa ating pagkatao in our behavior. Okay? Kung dati ang lumalabas sa bibig natin ay mga curses, dapat ang lumalabas, hindi na dapat lumalabas sa bibig natin yon. Yung pagmumura. Kasi new creation ka na eh. Yung tao na dating palamura, patay na dapat. Nilibing na yan, di ba? Nung binautismo tayo.
Di ba? Nung pinagsisihan natin yung dating mga kasalanan natin, meaning, tinatalikuran mo na yung lumang pagkatao mo, pinapatay mo na yung lumang Mark, yung lumang Q, yung lumang Edward. Pinatay na, no? Lord, pinagsisisihan ko na. Tulungan mo ko na hindi ko na magawa uli yung mga bagay na hindi nakakalugod sa inyo. Patawarin niyo ako. Okay? Dahil humingi ka ng tawad, sabi mo, tatalikuran mo na, gagawin mo ng Panginoon si Jesus. Nung ika'y inilubog sa tubig ng bautismo, inilibing ka. Pag-ahon mo, tinanggap mo ang kapatawaran, tinanggap mo ang banal na spirito, now you are a born again Christian, born again spiritually. Hindi physically. Kaya nga, hindi natural descent. Okay? Malinaw? You are a you. Tatandaan niyo, nakakalimutan mo eh. Know who you are. You are a child of God. I am now a new creation. May kanta yan. Siyo kantayin ko. Ayaw niyo eh. Kung sinabi niyo oo, di ba? Kakantayin ko yun. Pinagandaan ko pa naman, ayaw niyo. Anyway, you are a new creation, okay? Na-miss niyo. Number 3, you are forgiven and loved. Forgiven and loved. Pag sinabing forgiven, lahat ng kasalanan mo, simula nung nagkaisip ka, nagkamalay ka, hanggang sa point na pinagsisihan mo ang kasalanan mo, forgiven. Sa dami nga ng kasalanan natin, hindi na natin matandaan lahat eh. Ako, napakarami kong kasalanan. Siguro parami yan ng kasalanan. Baka mas marami akong kasalanan sa inyo kasi napaka ano ko nung kabataan ko eh. Di ba kinikwento ko nga sa inyo, tawag sa akin ng mga kaklase ko? Ano bong? Ano ang tawag sa akin noon? O, Satanas ang tawag sa akin ng mga kaklase ko noon. Kung estudyante ka, ayaw niyo ako maging kaklase. Napakabuli ko. Diba? Basta napaka-pilyo ko noon. Mana yata ako kay Normie. Hindi, joke. Pero, naisip ko, kaya ako, hindi naaalala ko yung time na pinatawag ko, naiiyak ako eh. Sabi ko, Lord, hindi ko deserve eh. Sa dami ng atraso ko sa Panginoon, sa dami ng kasalanan ko, napatawad pa rin ng Panginoon Diyos. Sa tatandaan niyo yun. Pinatawad lahat ng kasalanan natin. We do not deserve eternal life. We do not deserve paradise with God, to be with God forever and ever. Diba? Minahal tayo ng Diyos. In Colossians chapter 2, verse 13 to 14, when you were dead in your sins, kagaya ko noon, kagaya ng inyo noon, when you were dead in your sins, di ba ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan? Kaya lahat tayo ng patay, spiritually. And in the uncircumcision of your flesh, ano ibig sabihin nun? Yung flesh mo noon, walang alam gawin kundi gumawa ng kasalanan. To please your own body. Yung bisyo mo, pakasarap, di ba? God made you alive with Christ. Binuhay tayo uli ni Jesus, ng Panginoon Diyos through Jesus. He forgave us all our sins, having canceled the charge of our legal indebtedness, which stood against us and condemned us. He has taken it away, nailing it to the cross. Lahat ng kasalanan natin, kahit hindi pa tayo pinapanganak, lahat yun ipinako na sa cross. Ganon tayo kamahal ng Diyos. Kaya nga yung kaparusahan na dapat para sa atin, pinataw na sa Panginoong Hesus. That's why He has to die a painful death, a shameful death para sa atin. Para tayo ay mabuhay. Para tayo ay mapatawad. So, tatandaan ninyo. Sino kayo? Sabihin nyo, I am a child of God. I am forgiven and loved. And I am a new creation in Christ Jesus. Amen. So, tandaan nyo yun, ha?
Huwag niyo kakalimutan. Kasi pag kinalimutan niyo, matatalo kayo. Okay? Pangalawa, know your enemy. Sino ba yung kaaway natin? May kaaway ba tayo? Okay? Hindi yung kapitbahay niyo, ha? Okay? Kaaway natin yung demonyo. The devil. The devil is a liar. Tatandaan niyo yan, sinungaling ang demonyo. In John 8:44, you belong to your father, the devil. Ito yung mga Pariseo na kausap ni Jesus. And you want to carry out your father's desires. He was a murderer from the beginning, not holding the truth, nor there is no truth in him. When he lies, ang demonyo pag nagsasalita, pag nagsisinungaling, he speaks his native language. For he is a liar and the father of all lies. At tandaan ninyo yun. Ang demonyo, sinungaling. Okay? Kaya dapat di tayo nagsisinungaling na. Kasi, nagsisinungaling tayo, parang tatay natin yung demonyo kasi he's the father of all lies. Yes. Okay? Suwasan natin pagsisinungaling. Walang white lies, pare-pare lang lies yan. Okay? Number 2, he can disguise himself as an angel of light. Akala mo mabait. In 2 Corinthians 11:14-15, and no wonder, for Satan himself masquerades as an angel of light. It is not surprising then if his servants also masquerade as servants of righteousness. One more better way to deceive the people, diba? Kundi gumawa ka rin ng reliyon din. Kaya yung mga ibang reliyon, kagaya ng mga, diba? Islam, Latter-day Saints, nanggaling ang katuruan sa angel. May nagpakitang anghel. Okay? So, ang daming naligaw. Biray mo, ilan na ang Muslim ngayon? Milyon-milyon. Mga bilyon na eh. Kaya nagkukunwari siyang anghel to deceive people. Okay? Hindi lang yun, di ba? Christian religion din. Ginamit din. Okay? Number 3, he wants to consume us. 1 Peter 5:8-9, huwag natin kakalimutan to. Be alert. Alert ba tayo ngayong umaga? And of sober mind, meaning tamang pag-iisip. Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion looking for someone to devour. Ganyan siya. Tinitignan niya tayo. Ano kaya ang weakness ni... Sino kaya sasabihin ko pangalan? Ano kaya ang weakness ni Normie? Ano kaya ang weakness ni Del? Nagmamasdan niya tayo. Di ba ganun ang lion? Tinitingnan, sino kaya kakainin ko dito? Sino kaya ang mahina dito? Di ba? Resist him. Standing firm in the faith because you know that the family of believers throughout the world is undergoing the same kind of sufferings. Akala nyo kayo lang, buong mundo ang binabantayan. At katingin sila, pinapanood ka. O nagising na si Janice. O nagluto na, aga-aga, hindi na lang nagdasal. Yeah. Bigyan natin ng problema to. Diba? Ganon ang kaaway natin. Minamanmanan niya tayo, pinapanood niya tayo. Iinisin ka. Inaalam niya ano ang weakness mo. Kasi hindi tayo pare-pareho ng weakness. Eh. Kung anong weakness mo, doon ka niya titirahin. Okay? So, ganun ang kaaway natin. He is a father of all lies. Nagkukunwari siyang mabait. Kunwari, kakampi mo. And, ano pa ito? He is watching us. Kasi gusto niya tayong talunin, kainin. Pag tingnan natin yung nangyari kay Judas,
Okay? The scheme of the enemy against Judas. Unang-una nagsimula yan sa wrong desires. Okay? In John chapter 12, verse 4 to 6, but one of his disciples, Judas Iscariot, who was later to betray him, objected. Why wasn't this perfume sold and the money given to the poor? Kasi ito yung nag-offering ng babae na nag-offering ng perfume sa paan ni Jesus. Okay? Binuhos. Mahal yun yung pabango na yun. It was worth a year's wages. Ang mahal, ano? Pagiging mo na isang taon na sweldo ng 700 a day, 700 times 30, 21,000 times 12, 200,000 plus. Yung halaga ng pabango na ibinuhos ng babae para i-anoint si Jesus. He did not say this because he cared about the poor, but because he was a thief. As keeper of the money bag, he used to help himself to what was put into it. So si Judas pala, nangungupit sa pera ng church. Okay? So nakikita ni Satan yun. Weakness pala ni Judas ang pera. Okay? So tinitingnan niya tayo. Anong weakness natin? Ano nangyari? Susunod. The power of suggestion or thought. Okay? John 13 verse 2, the evening meal was in progress, kumakain sila, and the devil had already prompted Judas, the son of Simon Iscariot, to betray Jesus. Bumulong na. Pumunta ka doon sa mga Pariseyo, ituro mo si Jesus, bibigyan ka ng reward noon. Yun ang bulong. Di ba? Hindi ba kayo nagtataka minsan, nakatunga nga lang kayo ganyan, may pumapasok bigla sa isip niyo? Panoorin mo ulit yung paborito mo pinapanood sa internet. Di ba? Naalala mo yung ginawa ni Kumare sa'yo, no? Out of nowhere, minsan ako nga sa akin, pumapasok, mga wild imaginations. Saan ang galing to? Ayoko na lang kwento sa inyo kasi wild nga eh. Baka sabihin nyo, naiisip ba yung Brother Mark? Hindi ko naiisip, binubulong sa akin. Na pag in-entertain mo, di ba? Pag in-entertain nyo, eventually, gagawin mo. Gusto ba ni Judas na i-betray si Jesus? Siguro naman hindi kasi bandang huli, nagsisisi rin siya di ba? In fact, sa sobrang pagsisisi niya, nagbigti siya Hindi niya nakayanan yung ginawa niya. Kaya minsan tayo, nagagawa natin yung mga bagay na ayaw naman natin gawin kasi may bumubulong. Gusto niyang pumasok sa isip natin. Nandito ang battleground, mga kapatid. The battleground is in the mind. Di ba? Huwag ka na mag-attend. Pahinga ka na lang muna. Lakas ng ulan, babasa ka. Kung naman, nga, Sige, message na ako. Sorry, sis, maka-attend today. Malakas ng ulan. Baha na nga dito Wala namang baha. Kita niyo yung mga bulong. The devil is trying to put a stronghold in our minds. Kailangan mong labanan. It's against the obedience to Jesus. Know your enemy. Know how he operates. Kaya pagkasabi ni Vince kanina, hindi ako papasa sa exam. Saan ang gagaling yun? Negative thoughts. Hindi ata ako mapopromote. I-rebuke nyo. I rebuke the thought in Jesus' name. May bumubulong. Hindi ata ako matatanggap sa trabaho na yan. Hindi ka na matatanggap. Diba? I rebuke that thought in Jesus' name and I claim that job in Jesus' name. Diba? Hindi ka na yata papasa, hindi ka papasa sa exam. Kung hindi ka nag-review, babagsak, hindi ka talaga papasa.
Kahit hindi ka bulungan. Siyempre, kailangan mag-review ka, di ba? Hindi ka na kailangan tuksohin eh, kasi alam naman niya, hindi nag-review to, babagsak ka. Huwag natin tuksohin yan, dito papasayan. Pero kung kaya ni Nikki na masubsob sa pag-aaral, Nikki, kulang yung ni-review mo, hindi ka papasa. Di ba? Nakuha nyo na yung pinapunto ko. Pag ang binubulong sa inyo, di ba, negative, hindi nakakatulong sa inyo against being obedient to Jesus, di ba? Lagi naaalala, yung mga anak ko, walang utang na loob. Hindi na, lagi na lang may sakit. Hindi, paano ka magagalingin? Lagi mo sinasabi, hindi ka, may sakit ka. Kasi bulong ng bulong, ikaw naman, naniniwala ka ng naniniwala. Di ba? That's how our enemy, he's a liar nga eh. Sinungaling nga eh. Tapos tayo naniniwala naman. Dapat yung Bible ang pinaniniwalaan natin, anong mga pangako ni Jesus, anong pangako ng Diyos para sa mga anak niya. Tayo yung mga anak ng Diyos. Amen? Sayang eh. Number 3, he gains a stronghold. Ano nangyari? Luke 22:3-6. Then Satan entered Judas. Yung nakapasok na siya. Kasi naniwala si Judas. Pumunta na siya doon sa mga Pariseo, nakipag-deal na siya. Then Satan entered Judas called Iscariot, one of the 12, and Judas went to the chief priests and the officers of the temple guard and discussed with them how he might betray Jesus. They were delighted and agreed to give him money. He consented and watched for an opportunity to hand Jesus over to them when no crowd was present. Successful ba si Satan dito? Yes. Nagsimula saan? Sa wrong desires. Kaya desire pa lang, mga kapatid, puputulin nyo na. Alam mo, hindi maganda yung ugali mo na to, putulin mo na. Okay? Whatever it is, negativity, unforgiveness, bitterness, hatred, envy, jealousy. Magaya nung kami nung mag-asawa nun, nung binaptize kami. Si Normie, hindi makaget over yan sa jealousy. Kasi nga marami ako atraso noon. Pero sabi sa kanya, nagbago na ako. Pero ayaw niya wala kasi nakikinig sa bulong. Gwapo yung asawa mo. Hindi titigil yan sa pambabae. Kaya naniniwala. Buti na lang, may mga tumulong sa kanya. Kailangan mong, kasi love always trusts. Love always perseveres. Love is patient. Love does not keep records of wrong. Yun ang tunay na pagmamahal. Kung talagang mahal mo si Mark, kakalimutan mo na yon yung records of wrong niya. He is now a new creation. He is now a child of God. Di ba? He's born again. Kailangan mong pagkatiwalaan. So, ang ginawa namin, challenge kami, mag-usap kayo, isang upuan, Normie, kung kakayanin mo, alamin mo na lahat ng gusto mong alamin na nakaraan. Okay? So, nag-date kami, sinet up ko siya, sa kami sa Philippine Plaza, nag-breakfast kami. Pero sabi niya, hindi ko na kailangan alamin. Pinapatawad na kita. Kung ano man yung mga lahat na nagawa mo, I now forgive you. Dahil daw nasapan ko sa breakfast. Nakita niyo yung bulong? Nakita niyo yung nagagawa ng bulong? Pag binulungan ka ng binulungan, hindi pa magbabago yan. Magbababae pa rin yan. Pero honestly, may mga na-encounter akong temptation na kung bumigay ako sa mga bulong ng kaaway, nag-fall din ako. Pero honest to God, sabi nga ng mga Muslim, honest to God, simula nung na-baptize ako 1998 up to the present, I've been faithful to my wife because of God's grace to me.
Yeah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Diba? It's because of God. Diba? And it's because alam ko kung paano mag-operate yung kaaway. May mga instances talaga na pwede ako magtaksil eh. Kasi may lumalapit yung palay eh. Sa manok, di ba? Pero alam ko eh, it's a trap. Sineset up ako ng kaaway eh. Kaya nire-reject ko. Diba? Huwag natin hayaan na magkaroon siya ng stronghold sa isip natin. Sa isip pa lang, rebuke niya na. Di na ako gagaling. Gagaling ka in Jesus' name. God is our healer. Okay? Part 4, how to defeat the enemy. Unang-una, sabi ni James, in James 4:7, submit yourselves then to God, resist the devil, and he will flee from you. Gusto niyo ba tumakbo yung kaaway sa inyo? Defeated? Submit yourselves then to God and resist the devil, and he will flee from you. Come near to God, lagi tayong lalapit sa Panginoon Diyos, and he will come near to you. Tayo dapat ang unang lumalapit sa Diyos para lumapit din ang Diyos sa atin. Hindi yung gusto mo Diyos ang lumapit sa iyo. Diba? Ginawa na ni God yung part niya eh. Pinakita niya yung pagmamahal sa atin. He gave His Son Jesus to die at the cross. Diba? Tatanggapin mo na lang yun eh. And i-value mo. Okay? Being thankful to God every morning. Diba? For the new life He has given you. Wash your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. Huwag tayong double-minded. Diba? Huwag na natin binabalik-balikan yung mga nakaraan. Nakaraan na yun. Kung na-scam ka nakaraan, kalimutan mo na yun. Huwag mo na itanim pa sa puso mo yung galit, yung paghihiganti. Kalimutan mo na yan. Patawarin mo na lahat yan. And let God start afresh. Diba? Hindi ba kaya ibang lahat ng Panginoon Diyos yun? Yung nawala sa'yo, yung ninako sa'yo, naloko ka man, kayang ibalik ng Panginoon Diyos yan, doble pa. Amen? Kung nangyari sa buhay namin, mangyayari sa lahat. Diba? Nung naghihirap kami, nawala yung bahay namin sa BF, sasakyan, trabaho, pera, lahat nawala. Pero God is gracious, God is good. Binalik niya more than what we lost. Because He's good. Diba? Huwag tayong double-minded. Huwag na tayong babalik pa sa nakaraan. Don't dwell in the past. Kalimutan na natin yung mga nakaraan. Natisod tayo. Nagkamali tayo. Nagkasala tayo. Ask forgiveness and start anew again. Starting today. Diba? Lumuhod ka sa Panginoon Diyos, Lord, simula sa araw na to. Kinakalimutan ko na lahat, yung mga may atraso sa akin. Kinakalimutan ko na lahat, yung mga unbelief ko noon, yung mga hindi ako naniniwala sa inyo. Diba? Simula tayo ng bago. Okay? And God is going to come to you. Ano sabi? Come near to God, and He will come near to you. Submit yourselves to God, resist the devil, and teka, sabi ng demonyo, hindi ko kaya to. Hindi ko kaya si Edward. Si Riz na lang. Joke lang. Ganun talaga eh. Pag hindi niya kaya, lilipat siya eh. Pantay na naman siya. Diba? Sino hindi nagwa-quiet time dito? Sino hindi nagdadasal dito? Ito, kaya natin to. Magtatawag pa yun ng pito. Mga barkada niya. Dito tayo. Bugbugin natin to. Diba? In Ephesians 4:26-27, in your anger, do not sin, do not let the sun go down while you are still angry, and do not give the devil a foothold. In example ito sa unforgiveness. Diba, nagalit ka. Diba? Siyempre, pag nagalit ka, yung puso mo nagsisikip, diba? Gusto mo makaganti.
Eh, sabi, kailangan bago lumubog ang araw, di ba? Kalimutan mo na, patawarin mo na. Eh, hindi mo magawa, talaga masama loob mo. Unti-unti, tumitigas yung puso mo, nakakapasok na si Satan sa puso mo. Alam mo yung foothold, yung pintuan ng puso mo, hindi mo maisara sa kanya kasi nandun na yung paa niya. Sinasara mo yung pinto, hindi mo masara kasi nandiyan na, nakapasok pa siya eh. Di ba? Nakatapak na siya sa puso mo, nakapasok na siya eh. Kaya nga sabi, hanggat maaari, bago malilipas ang gabi, bago ka matulog, mag-heart searching ka. Lord, ano ba yung mga nagawa kong kasalanan ngayon? O, pag naalala mo na, hingi mo ng tawad. Lord, kanina nga pala, mayroon akong nakagit-gitan. Galit na galit ako sa kanya. Gusto kong habulin. Lord, patawarin mo ako. Ganun lang kasimple. Bago ka matulog, search your heart. Lord, kanina nga pala, kulang yung sukling na ibigay ko doon sa customer ko. Di ba? Tawarin mo ako. Mga ganun, simpleng bagay. Kung ano man yung nagawa mong kasalanan, maliit man yan o malaki, search your heart. Bago ka matulog, para yung devil hindi maka-foothold sa'yo. Para tutulog ka, sarado ang pintuan. Di ba? Amen, church? Naintindihan niya? In 2 Corinthians 10:3-5, for though we live in the world, we do not wage war as the world does. So may war talaga, pero hindi physical war. The weapons we fight with are not the weapons of the world. So meron tayong mga armas available sa atin, the weapons we fight are not the weapons of the world. On the contrary, they have divine power. Divine mean godly. To demolish the strongholds in our minds. We demolish arguments and every pretension that sets itself up against the knowledge of God. And we take captive every thought to make it obedient to Christ. Lahat na pumapasok sa isipan natin, kailangan huhulihin mo, make it captive. Okay? To make it obedient to Christ. So pag ang pumapasok sa isipan natin, tingin natin hindi galing sa Diyos, capture it, throw it away. Okay? Lalo na yung halimbawa yung sa lalaki, very common, pornography. Pag natukso ka ng pornography, mag-pray ka, halipasin mo lang. 5 minutes, 10 minutes, mawawala. Hanggang sa masanay ka na, hindi ka niya kaya, hindi ka na niya tutuksoin sa area na yon. Kasi ako before, witness ko rin ng pornography. Pero ba't na-overcome ko? Ganun ang sikreto. Mag-pray ka. And then, after praying, 5 minutes, 10 minutes, wala na yung urge. Lumipas na. Bakit? Hindi kanya kaya, He will flee from you. You submit yourselves to God through prayer, you resist Him, and He will flee from you. Bubulong kasi siya bumubulong eh. You capture the thought, remove it from your thought, from your mind, diba? And replace it with godly thoughts. That's the solution. We take captive every thought to make it obedient to Jesus. Okay? Divine weapons. Ano yung mga divine weapons to demolish the devil's stronghold? Number 1, Word of God. Sword of the Spirit. Very basic. Di ba yun ang ginamit ni Jesus? Labang kay Satan, nung tinetempt siya ng 3 beses. Alam niyo na yan, di ba? Use the Word of God. Pangalawa, prayer and fasting. It breaks every heavy spiritual resistance and aligns the believer with God's will. Prayer and fasting. Yung fasting, napaka-powerful niyan. Kung meron kang kasalanan na hindi mo ma-overcome, mag-fasting ka. Kung meron kang hinihiling sa Panginoon Diyos, na tingin mo,
hindi pa natutupad, mag-fasting ka. You pray and you fast. Okay? Napaka-importante ng fasting, mga kapatid. Minsan, pag-aralan natin tong fasting, okay? Number 3, faith and truth. Believing God's promises acts as a shield and foundation. Panghahawakan mo yung mga pangako ng Panginoong Diyos that God will provide. Okay? Kung meron kang magkukulang, God will provide. Amen? Huwag niyo kakalimutan yan. Who you are, who your enemy is, and how he works. Number 4, praise and worship. Because exalting God shifts focus from the problem to His power, creating an atmosphere of faith. Diba? Kung may sasakyan ka, mag-praise and worship songs ka. Kung nasa jeep ka o nasa bus, earbuds ka, play worship songs. Okay? That brings you in the atmosphere of the Word. Okay? Naaalala ko nga si Julian, sabi niya ngayon, gusto na niya makinig ng mga worship songs. Di ba? Hindi na yung mga worldly songs. Okay? So, practicein natin makinig. Sa YouTube, ang daming worship songs, mga kapatid. Umaga pa lang, punuin nyo na yung bahay nyo ng kanta, ng worship songs. Para yung mga demonyo, hindi sila makakatagal doon. Mag-aalisan sa bahay ninyo. And number 5, obedience and capturing thoughts. Actively choosing to reject negative ideas, okay, and making every thought obedient to Christ. So, diniscuss na natin to, di ba? Yung mga negative thoughts, yung mga temptation thoughts, let's remove it from our minds. Okay? Kaya nga sabi sa Romans 12:2, do not conform to the pattern of this world. Ano sabi? But be transformed by the renewing of your mind. Kailangan mabago yung pag-iisip natin. Diba? Kasi ang isip natin parang computer di ba? Kung ano yung pinasok mo sa isip mo, yan ka magiging ikaw. Diba? It's a computer. Powerful computer, yung isip natin. Di ba gano'n naman sa computer, garbage in, garbage out? Kung ano pinasok mo, yan ang lalabas. Kaya sasalain natin yung isip natin. Let's renew our mind. And then, pag na-renew mo, now you will be able to test and approve. Pwede mo na salain. Test and approve what God's will is. Ano ba yung kalooban ng Diyos? His good, pleasing, and perfect will for your life. His good, pleasing, and perfect will. Maganda ang gusto mangyari ng Panginoong Diyos sa buhay ng kanyang mga anak. Na kailangan magkaroon ng pagbabago sa isipan natin. Maging proud ka that you're a child of God. Ma-empower ka because you believe that you're a child of God. Okay? Na ikaw hindi basta-bastang tao, you're a new creation, you're a citizen of heaven. You are ambassador of Christ here on earth. Kailangan magkaroon ng convince mo yung sarili mo na hindi na ikaw yung dating, di ba? Hindi na ako yung dating si Mark. Di ba? Kasama ko na ang Diyos ngayon habang naglalakad ako. And His angels, di ba? Nag-aralan natin yung mga angels. We can activate the angels to our prayers. Because angels are ministering spirits sent forth to minister upon those who will inherit salvation. Available sa atin yung mga angels to minister upon us. Okay? Part 5, last part. We will come out victorious. In 1 Corinthians 15, verse 56-57, the sting of death is sin,
and the power of sin is the law, but thanks be to God, He gave us the victory through our Lord Jesus Christ. Amen? We have the victory through our Lord Jesus Christ. He gave us the victory. Kailangan lang talaga natin alamin, kung sino na tayo ngayon, our new identity as children of God through the sacrifice of our Lord Jesus Christ at the cross. Diba? Paniwalaan natin. Okay? In 1 John 5:4-5, for everyone, meaning available to everyone, for everyone born of God overcomes the world. Okay? Hindi overcoming. Overcomes the world, meaning it is a reality. It will happen. Okay? For everyone born of God overcomes the world. This is the victory that has overcome the world, even our faith. Who is it that overcomes the world? Only the one who believes that Jesus is the Son of God. When you say you believe in the Son of God, you believe in all His promises. And you know, importante din kailangan, alamin mo muna bago mo paniwalaan, di ba? Kaya napaka-importante na nagbabasa tayo ng Bible. Di ba? Tine-treasure natin yung mga salita ng Panginoong Yesus. Kasi tendency minsan nakakalimutan natin. Pagka alam kasi natin yung identity natin, and we know all the promises of the Lord, di ba? Ang mangyayari is we can overcome the world. Pag sinabi you can overcome the world, alam mo na anong priority mo. Alam mo na kung anong magpiplease sa Panginoon Diyos. Alam mo na rin kung ano yung magdudulot ng grief sa Holy Spirit who is living in you. Kaya sabi sa Bible, do not grieve the Holy Spirit who is living in us. We are the temple of the living God. Okay? Nakatira sa puso natin ng Panginoon Diyos through the Holy Spirit na ibinigay niya sa atin. Okay? At sa pagitan ng Holy Spirit na yon, siya magbibigay sa atin ng lakas to overcome the world. Hindi na tayo basta-basta maniniwala sa mga kasinungalingan. Hindi na tayo basta-basta naniniwala sa mga bulong-bulungan. Diba? Yung mga bulong ng kaaway, mga kapatid, kilalanin ninyo yung boses ng kaaway, kilalanin niyo rin yung boses ng banal na spirito. There are voices na pumapasok sa ating isipan. The good news is, pag nandiyan pa lang yan, boses pa lang yan, hindi pa tayo nagkakasala nun. Aba, umaandar yung imagination mo. Diba? May kaaway ka. Itong gusto, ganito gagawin ko. Teka, sabi ni Jesus, love your enemy. O hindi ko gagawin yan, hindi ko gagawin. Ganon. You take captive. Diba? Sabi, honor your parents, honor your parents. Diba? Ikaw naman anak kami, galit ka sa magulang mo. Teka, sabi ni God, honor your parents so that you may have a long life. Alam niyo ba yun lang ang sa 10 Commandments nakalagay na may pangako? But if you honor your parents, you have a long life. Fulfilled life. Okay? Yun yung mga bagay na sinasabi ko na pagka may mga pumapasok, diba? Against the obedience to Jesus, against the obedience to the Word of God, take captive of it, remove it from your mind, and replace it with godly thoughts. Ganun ang gagawin natin, mga kapatid. Okay? So, know who you are. Kilala nyo na kung sino kayo? Yes. Kilala nyo na yung kaaway natin? Yes. Kilala nyo na paano siya mag-operate? Yes. Matatalo pa ba tayo? Yes. According to the art of war, even 100 battles, hindi na tayo matatalo. Amen? Because we have the victory in Christ. Amen? To God be the glory. Praise the Lord. Praise the Lord.
Let us stand up and let's say our closing prayer and our closing song.